masyadong normal na video. Then again, wala pa rin naman akong certain style ng video kasi dalawa pa lang yung videos ko. Today, we're gonna talk about previous crushes, which dates back to my first grade times. Most of my crushes are either still friends with me or they're still alive, of course, kasi bata pa kami. So, if you ever see this video and you're one of the people I mentioned in this video, sorry na lang pare, okay? Or mare, kailangan kong gawin to. Kasi wala na akong idea. So, bago tayo magsimula, unting updates lang, no? Inayos namin yung side ng bedroom ko. And right now, ayan yung taan ko. Self-portrait, na di ko alam kung ano yan. Kung anong ginawa ko dyan. So, start tayo ng first grade. During first grade, second grade, laging nahuhumali ako sa telenovelas, dramas in TV. So, lagi ako nanonood kasama yung mother ko. So, from there, I already have an idea on what love would look like and would feel like. Siyempre, sabi nila sa TV, masaya, sobrang love ako. Cute niya. Stop it. Get some help. Pero magkaiba yung reality sa fictional TV. Pero it can happen to anyone, honestly, what happens in telenovelas. During that time, I have this classmate named Ian. And Ian, at that time, wasn't at all attractive to others. Pero sa akin, talagang sa isip ko, oh my God, ang cute niya. Like, honestly, hands down, siya na. Pero obviously, hindi siya. Just have to say that you're fine. Kaming dalawa ni Ian, meron kaming maraming pinagdaanan, adventures, let's say. Well, it's not that deep na mga adventures, but like, for example, neighbors kami dati, and during that time, meron akong maalagang rabbits. And then, nangungupahan lang kami, so we're just at like an apartment. Yung landlady namin, ayaw sa mga pets, animals. Sabi sa amin na kailangan naming alisin yung rabbits namin kasi maamoy na. Yung amoy, hindi kaaya-aya para sa kanya. So, yung mother ko, merong mga connections sa army and merong isang specific soldier na sabi, gusto ko ng rabbits para sa apo ko. So, ayun, pinakuha ni mama. And since ako, talagang gustong-gusto ko ng alaga, talagang, minahal ko yung dalawang rabbits. Umiyak ako kasi that time, kinukuha na yung mga rabbits namin para ipadala dun sa probinsya. And since neighbors nga kami ni Ian, lumabas siya, kitang umiyak ako. And since napamahal din siya dun sa mga rabbits, umiyak siya. So, ayun, nagkaroon kami ng crying fest. Ganun. Rest din kami ng school during, first grade and second grade. Naging crush ko siya. Puppy love. So, hindi siya talagang true love. Ganun. According to my brother. So, sa school, parang love triangle kami. Ako, si Ian sa gitna. Tapos sa pang babae, pangalan, Princess. And sa klase namin, merong
merong isang problematic na estudyante, laging nagdadabog, laging nagwawala. Kapag nagalit siya, tatapon ng mga gamit across the room, babalibag yung mga upuan namin, ganun. So, ang ginagawa namin kapag nagagalit siya, magbabarricade kami. Sisiba yung mga bags natin noon, nung mga bata pa tayo, yung trolley, sa akin, malaki na box, yung pa-rectangle, tapos merong hilahan. Ganun yung bag ko noon. Barbie pa yun pink. So, yun, karamihan sa amin noon, ganun yung bag. So, ginagawa namin, ginagawa namin wall. Kasama na rin ng mga upuan namin. Since yung mga upuan namin, yung parang para sa mga kindergarten dyan sa Pilipinas. Yung yung mga kahoy na upuan, gawa sa kahoy. Pero siya, nakalimutan ko na ang tawag doon. Pero naka-partner siya, yung kulay nun, partner siya sa lamesa. Cute nun. So, ginagawa naming wall. Tapos, itong mga boys namin sa klase, laging parang nakikipagyera sa kanya, dun sa estudyante na nagwawala. Kasama na dun si Ian. So, kami, behind the wall. Tapos, ang gagawin ng mga boys, kuha ng ruler, kuha ng kartolina, yung 10 rolyo. Tapos, luluso, papasok doon sa loob ng wall. Tapos, sisigaw. Or, hindi siya exactly ganun na, hindi siya exactly ganun nangyari. Pero, close enough. Kaming dalawa, nung princess, support kami kay Ian. For example, si Ian, papahinga, sabihin ko, Princess, princess, princess. Yes! Princess, kailangan ng tubig ng ating kamahalan. Okay, let's go! Kuha ng tubig. Here you go. One time, I made my love scene noticed. Tapos, sabi ko, Ian, crush kita. Sabi niya, okay. That, lunchtime, that day na nag-confess ako, in-expect ko na makakatabi ko si Ian like usual. Kasi lagi kami magkatabi sa, namin, pagdating sa lunchtime. Tapos, pagdating ko doon, may ibang nakaupo sa seat ko. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari, pero siguro nasa isip ko, betrayal. Hindi ito maaari. Oh my God. So, yun. Nag-walk out ako. Sabi ko, I'm out of here. No, literally. Yun yung sinabi ko, I'm out of here. Tapos, binalik ko na lang kinain ko yung pagkain ko, binalik ko dun sa, parang mga little cubby holes dun sa may waiting areas namin. Tapos, pagbalik ko dun sa classroom namin, umiyak ako. So, ayun. After that, during one of our recess times, nagtanong ako kay Ian. Sabi ko, sino bang pipiliin mo sa aming dalawa ni Princess? Ako o si Princess? Tapos sabi niya, si Princess. Bakit? Ano ba kita? So, ayun. Crush number 1. Pero, don't worry, after that, friends pa rin kami. Nagkaroon kami ng onting falling apart. Parang, hindi na kami masyadong nagpapansinan around 5th grade, tapos 6th grade. Pero pagdating ng grade 7, naging classmates ulit kami sa isang public school. So, naging close ulit kami. And then,
naging wingman nga ako for a little bit. Moving on, crush number 2. Dos. Grade 6 crush ko. Yun na yung sunod kong naging crush. Si Alicia. Nagsimula kami maging friends ni Alicia around grade 5. Ano kami, seatmates kami, magkatabi kami. So, naging best friends kami at that time. Lagi kaming kukulitan, ganon, kwentuhan, sulat-sulat sa, arms namin. Which is a typical 5th grade thing to do. So, kami, buddy-buddy kami, grade 5. Close kami. And then, comes around grade 6, nung medyo nagiging mature na lahat sa paligid ko. Ako na lang siguro yung napag-iiwanan that time. Naging famous si Alicia, yung varsity, napalapit sa mga famous na boys, which means na kapag naging malapit ka sa famous boys, famous ka na din. Grade 6, naging malapit din siya sa dalawang pinaka-famous girls sa grade namin. Their names, Jacqueline and Charmaine. Sila yung pinaka-mababait na famous girls na nakilala ko. Talagang sobrang bait nila sa akin. Support sila sa akin. Oh my God. Thank you, Jacqueline, Charmaine. Kung nanonood man kayo ng mga videos ko, Jacqueline, Charmaine, thank you. Naging kayo sa akin, inspiration. Grade 6, di na kami masyadong nag-uusap, pero dun sa pinaka-umpisa, friends pa rin kami. Naging crush ko siya. And sa pinaka-umpisa, meron lang 3 nakakaalam tungkol sa crush ko sa kanya. First one, yung naging best friend kong si Riva. And then yung pangalawa, yung isa sa mga, magagaling kumanta sa klase namin at that time, si Cheska. Naging champion sa singing competition dun sa intramurals namin nung grade 6 kami. At that time, silang dalawa lang yung nakakaalam ng crush ko kay Alicia. The way na nalaman niya tungkol sa crush ko sa kanya is not ideal. Napaka-cringy, to be honest. Kasi online, number 1, online, and yung sinabi ko sa kanya na word, napaka-cringy. I don't like it. So basically ito 'yon. So nag-chat ako sa sa group chat namin for class. And sabi ko, senpai, notice me, senpai. And then nag-online si Alicia, sabi niya, bakit ano ba yung ibig sabihin ng senpai? Sabi ko, crush or upperclassman, sabi ko. Sabi niya, bakit? Sino ba senpai mo? Sabi ko, secret. Tapos humingi ako ng backup kay Cheska. Akala ko naman na, na pag parang i-cover ni Cheska yung crush ko kay Alicia, pero guess what happens? Napaamin ako na wala sa oras, okay? Sabi ni Cheska, ikaw yung crush niya, ikaw yung senpai niya. Sabi ko, okay, bye. I'm a dip, bro. Bye-bye. Alis na ako. So, yun. Hindi na ako nag-online ulit. Joke lang. Pero yun, since that day, naging cold siya sa akin. Di na kami masyado nag-uusap except that kapag nangihiram siya or nangihingi ng mga gamit. So, parang nasaktan ako, bro. Hindi niya na ako masyadong pinapansin. Yung once best friend ko, naging stranger dahil lang sa feelings ko. So, from there, parang naisip ko, di na ako next time, pag nagka-crush ako, di na ako aamin. Pero, di ako nadala. Graduate kami ng grade 6, ng elementary, nang hindi kami nagkakaroon ng clarification kung ano yung nangyari. Yun. Talagang wala na. Wala nang contact whatsoever. Except that time no February 13 ata. Last year, February 13, nag-happy birthday ako sa kanya. Sabi niya, thank you, naalala mo pa, haha. Pero, yun lang, hindi ko na siya kinakausap. Kasi, kung kausapin ko naman siya, mga
one word messages lang yung sinesend niya sa akin.